ba ako makakatipid sa kuryente? Mga kapuso, dumating na ba yung bill ng inyong kuryente? At kasya pa ba yung budget? Nako! Para mapababa ang inyong konsumo, tandaan ang aming mga tips. Panoorin po natin ito. Dahil sa tindi ng naranasan ngayon, paniguradong tataas ang sigil ng kuryente sa mga tahanan. Payo ng Meralco, dapat maging energy efficient ang mga gumagamit ng appliance. Ibig sabihin, responsibilidad ng mga gumagamit na panatiling maayos ang takbo ng kanilang mga gamit. Pinakamadalas daw gamitin ngayon ang mga appliance na naghahati ng lamig tulad ng electric fan at air conditioning unit. Pati na rin ang mga gamit na madalas nakabukas tulad ng telebisyon. Sa komputasyon ng Meralco, ang isang maliit na tahanang may sapat na appliance ay aabot sa 2 hanggang 3,000 piso ang bill. Ngunit posibleng tumaas ito ng 20% ngayong tag-init. Payo nila, maigi daw na huwag pagsabay-sabay ang gamit ng appliance sa bahay. Ang electric fan, maaaring makatagdag ng aabot sa 22 piso kung hindi maayos ang takbo. Ang aircon naman, huwag daw itodo ang paggamit ng temperatura. Makakatipid daw ng mahigit 400 piso kada buwan kung normal cool lamang ang lamig. Iwasan rin ang pagiging pabaya sa mga appliance na nakasaksak. 5% kasi ng bill ng kuryente ay mula sa phantom load o standby power o yung nakasaksak na appliance kahit hindi naman ginagamit. Konting pagtutok lang sa paggamit ng appliance sa tahanan at pagiging madiskarte ay malaking tulong upang maibsan ang pag-aray ng bulsa natin sa tuwing sasapit ang bill ng ating kuryente. At para bigyan pa tayo ng karagdagang kuryente tips, kasama natin si Miss Lalaine Tiangco, Communication sa Associate na Meralco. Good morning, Miss Lalaine. Magandang umaga po. Morning. Ano ko, ito ha, yung mga sinasabi, ito dahil talagang tayo parang desperate na, no? Doon sa mga gagawin natin para makatipid sa kuryente. Yung iba, bumibili ng mga energy saving device na pagka binibenta naman, sell stock, di ba? Makakatipid doon kayo sa kuryente. Yung iba naman bumibili dahil sa paniniwala nila na makakatulong ito para makatipid sa kuryente. Totoo ba ito? Base po sa pag-aaral na isinagawa po ng Meralco, wala pong napatunayan na epektibo ito, kaya naman po hindi po namin ito nire-recommenda. Ay nako, hindi na dadagdagan lang pala gastos pag bumili ka ng gano'n. So wala kahit ano na energy saving device. Tama Nako, po. ayan ha. O tandaan na ho natin yan. May mga bahay na 2 hanggang 3 ang kontador, pero kahit isa yung bahay. Legal ba ito at nakakatulong ba ito para makatipid? Kasi paniniwala na iba, pagka hiwa-hiwala yung kontador mo, mas makakatipid ka sa kuryente. Totoo ba ito? Sa Electrical Code of the Philippines po, 1:1 lamang po, isang bahay, isang kontador. Yung iba pong bahay kaya po nagkakaroon ng 2 kontador, meron pong requirements na dapat i-meet. Halimbawa po, kailangan po meron po itong concrete partition, tapos yung bawat unit po, dapat po may sariling CR, kwarto at saka kusina. Tapos magkahiwalay din po yung entrance and exit po ng 2 unit na ito. Okay. So kung nakahiwala yung kontador, hindi ibig sabihin magiging maliit ang konsumo mo sa kuryente. Halimbawa sa isang bahay lang. Apo. Hiwa-hiwalay kayo ng kontador, ilang pamilya kayo doon. So hindi makakatulong yun kahit may mga partition lang gano'n, hindi? Apo, tama po. Ay, nako. Bakit ba ginagawa ng iba yun? Eto pa, Miss Lalaine, sabi, isa sa maaaring maging dahilan kung bakit lumalaki ang konsumo sa kuryente ay yung mga may jumper, di ba? Talaga uso pa rin ngayon yan, di ba? May matitigas talaga ang ulo. Paano malalaman kung mayroong nagnanakaw sa inyong kuryente? Maganda po na alam natin yung average na konsumo natin sa bawat buwan. So kung makikita po natin na may biglang pagsipa po sa konsumo natin, maaari po nating i-check po yung ating kontador. Patayin po lahat ng appliances, bunutin sa plug, tapos ibaba po natin yung breaker. Okay. Tapos i-check po natin yung kontador kung umaandar pa rin. Okay. Ngunit meron pa rin po tayong ilang factors kung pwede rin po itong grounded. So kung makikita po natin umaandar pa rin ito, pwede po tayong tumawag sa Meralco para i-check po yung kontador. Sabihin may multo, may dahil umiikot. Kami ba mismo mga consumer, kaya ba namin matansya kung mas mataas na ang konsumo namin kumpara doon sa mga nakaraang consumption record ng aming bahay? Halimbawa, kahit hindi pa nare-reading, mababasa ba namin yan sa mga kontador? Opo, kung alam po natin yung average na consumption natin, pwede pong i-check natin yung ating mga metro, tapos makikita po natin dito kung more or less lumaki na po ba yung kinukonsumo natin kada buwan. Paano yung tinatawag na Meralco app? Opo. Maaari raw na ma-compute. Ito, example Opo. natin ito. Meralco, ano yan? App ka? Ano yung app? Opo, Application? meron po tayong tinatawag na Meralco Virtual Engine. Madadownload po ito ng libre sa ating mga cellphone. Pwede i-download yan doon sa Opo. mga may cellphone na mga Opo. high-tech. Ayan. Dito po malalaman natin kung magkano po yung kinukonsumo ng isang appliances po. Halimbawa, Halimbawa, ref. Halimbawa po, refrigerator. Choose your appliance. Halimbawa, ref.
Pati ba brand? Hindi na. Yung ano lang po, halimbawa po air condition. Aircon, okay? Yung Aircon. horsepower po, i-input lang po natin. Aircon, lalagay mo siya dito Ay, sa ano. Okay, paano ba yan? Apo. Tapos, Tapos i-input po natin kung magkano yung number, di ba Ay, ang aircon halimbawa 12 hours. Ayan. 12, yan. 7 days a week yan, di ba? Apo. Number of weeks, 4, di ba? Okay, tapos 4, yan, okay. Tapos, Tapos calculate. calculate. Sila na magka-calculate? Ay, monthly bill. Ay, lalagay mo yung monthly bill pa. May lalagay ka pa palang monthly Opo, bill. para po malaman kung magkano po yung contribution po nito Halimbawa, sa kada buwan niyo po. Kung Okay. magkano po yung About ginagastos 2,000 ang bill ko kada buwan. Ika-calculate na yan. Apo. Yung daw wattage. Ano ba yung wattage? Lalagay mo pa pala ng wattage. Ano ba yung ilalagay mo dyan? Okay, Example oo. Mamaya, so 90 watts. Select an appliance. Lalagay mo pa pala lalay ng yung appliance. Ano tayo? Aircon. Yan. Ba't ayaw nito? Ay, ilagay yan dito. Choose. Apo. Ayan, habang ilalagay mo yan, ini-input mo yan, Miss Lalay. Paano ba binabasa yung kontador? Oo. Paano ba binabasa? Meron bang, makikita ba natin? Kasi iba, hindi talaga. Ayan, yung nakikita natin Lalay na yan. Paano ba babasahin dyan? Alin dyan ang consumption mo? Alin dyan? Opo, pag babasahin po ito, baliktad po. So from Yung nasa baba? right to left po. Di ba may 4 po tayo makikitang na dial dyan? Oh. So unahin niyo pong tignan yung nasa Left? pinaka-kanan po. Sa kanan. Pinaka-kanan na dial. Tapos? So, kung yun po, makikita nyo po, bago po siya mag-0, so 9 po siya. Tapos ilalagay nyo po 9, tapos yung kabila naman po. So, ganun din po, same process lang po. Pero unahin nyo po yung kabila. Tapos, para malaman nyo po yung kung magkano na yung na-consume nyo po, kailangan nyo lamang po yung previous nyo pong consumption bago po yung billing date. Oo. So, yung ito na pong nakuha nyo, isusubtract nyo po sa Ganon. Sa previous. Doon sa previous mga bill mo. Apo, yung previous na. Ito nga, kumpletuhin natin. Choose your appliance. Yung aircon, i-input lang natin, para makumpleto na natin. Makalculate. Siguro ito. Diba, ito. Ano yan? Okay. Para makita natin kung, talagang Halimbawa, chest ayan freezer po. pa. Sige, game. Calculate. So, ito po yung binabayaran nyo para sa refrigerator. Ang Kung galing ganyan po. naman pala niya. Ang laki ha, kung 2,677, halos kalahati ng bill mo. Refrigerator, bagay sabi mo nga, isa sa pinakamalakas mag-konsumo ng kuryente, ang refrigerator. Tsaka bukas po yan buong araw Oo, po. walang 24/7 yan di ba? So ito mada-download. Apo, libre Makikita- po sa ating mga Mobile cellphone. Okay, maraming salamat, Miss Lalaine Tiangco. Yan, siguro hoy, binigay namin mga tips ay makakatulong sa inyo, lalo na ngayong summer, para ho tayo ay makatipid sa konsumo ng kuryente at hindi magasgas ang bulsa natin sa pagbabayad sa ating bill sa kuryente. Maraming salamat, Miss Lalaine. Maraming salamat din po. Punta natin kay Lynn, nagluluto ng masarap na ulam.